Emmanuel, the God with us who saves. Mga kapatid, narito na naman po, meron na naman tayong katanungan. At napakaganda, pakinggan po natin. Ako po ay pinanganak na isang lalaki na may pusong babae. Hindi ko po mapigilan na humanga at maakit sa kapwa ko lalaki. Kasalanan po ba ang umibig at makipagrelasyon sa kapwa ko lalaki? Ang bigat nga po. Sa bagay, yan naman bago nyo itanong, ginagawa na yan. Marami na pong gumagawa niyan. At talaga pong yan, kami mga bata pa, may meron na rin ganyan. Ngayon na lamang masyadong lumalabas nga. At nakakatuwa naman sapagkat napapag-usapan po yan. Ano po? Kaya kaganda-ganda ng ating buhay ngayon. Wala nang sekreto. Tungkol ho sa mga may pusong kakaiba kaysa dapat magkaroon, halimbawa. At yun yung nangyayari, hindi lang sa lalaki. Pati ang babae, nagkakaroon din ng pusong lalaki naman. Ay, anong gagawin? Yun ang lumabas sa kanya. Kasalanan nyo ba yun? Kung ang simbahan yung tatanungin, hindi ho yun. Lagi pong may pag-unawa ang simbahan sa mga ganyang uri ng tao katulad niyo. Ngayon, tungkol sa inyong mga gawain, dahil meron din nagkataong ang gusto kayo rin ganyan, meron din pusong lakad na kayo nagkasama. Hindi na po namin para kayo hatulan. Uulitin ko po, hindi po para kayo hatulan ng simbahan. Kayo po'y ipinagdadasal ng simbahan. Sapagkat sa totoo po lang, kahit po naman kayo ay may pusong kakaiba nga, sabihin na, babae, tuloy niyo. Hindi naman po lagi maaaring isagawa ninyo mga gawaing pisikal. Pati naman po mga may asawa eh. Hindi naman po sila basta maaaring kung sino-sino lang ang kanilang kasama eh. Meron din po, sila po'y tawag dito, nagkakaroon din ng pagnanasa na sila'y magtimpi sa kanilang mga kagustuhan. Alang-alang sa kapakanan ng kanilang kabiyak. Hindi po nawawala yun. Yung pagtitimping yun. Na yun ay galing at sa tulong ng Diyos yun. Kung kayo nahihirapan sa pagtitimpi, wala akong magagawa sa inyo. Pero yun ay bahagi ng ating buhay. Ang mag-asawa ko hindi laging kung kailan magusto na sige lang ng sige. Hindi po. Sila nag-uunawaan din sa katatayuan ng isa't isa, pangangailangan ng isa't isa. At doon po pumapasok ang simbahan para sila'y tulungan na sa gayang pagkakataon sila ay makapaggawan. Ngayon, kung hindi kayo makapagtimpi at wala pa kayong gayong kakayanan, wala ho kami masasabi sa inyo. Masasabi lang namin ay siya. Kung ano't anuman, di huwag ho kayo makakalimot ng tumawag sa Diyos. Mahal pa rin kayo ng Diyos. Anak pa rin kayo ng Diyos. Kahit pa paano, anak pa rin kayo ng Diyos. Kaya wala hong masamang kayo tumawag sa Diyos at magmakaawa sa Diyos na kayo tulungan, na kayo makapamuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan. At yung inyong pagmamahalan, kumbaga, hindi ituloy nyo sa kabubuti ng isa't isa. Wala pong masama doon. Okay? Kaya sana itulungan kayo ng Diyos na sa dakong yun, kung kailanman, ay makarating kayo sa tama at akma sa kanyang
kalooban. Pero mahal pa rin kayo ng Diyos at mahal ko pa rin kayo. Hindi ko kayo hinahatulan at hindi kayo hahatulan ng simbahan. Tandaan ninyo na mahal kayo ng Diyos. Tutulungan kayo para kayo makapamuhay na maayos. Okay? So, relax mo kayo. Huwag kayo mag-alaala. Mahal kayo ng Diyos. Ay, naku mga kapatid. Medyo kinakailangan nga po tayo magpaalam muna, sumandali, pansamantala. Sapagkat magkakaroon ho ulit tayo sa darating na mga araw, bantayan ninyo. Pero sa ngayon, magpapaalam muna ho si Lolo Monsi. Pero bago ako umalis at magpaalam, edi blessing muna, of course. Pagdadasal ko kayo at naway kay pagpalain ang Panginoon sa inyong mga gawain at taluhin manatiling tapat sa Kanya sa tuwina. Huwag kalilimutan ang magdasal araw-araw. Ang pagdadasal ho ay pakikipag-usap sa Diyos. Yun lang. Kausapin niyo siya na parang ako ang inyong kinakausap. Kayo nagtanong sa akin, parang ako ang Diyos. Tinatanong niyo. Gayon ho laang. Humingi kayo. Kung may kailangan, magpasalamat kayo. Kung may mga dapat ipagpasalamat, humingi kayo ng tawad. Kung meron dapat kayong ihingi ng tawad. At purihin niyo siya. Sapagkat siya ang dakila at makapangyarihan. So, babay na ho ulit sa inyo. God bless you. And see you next time.